Nagsisimula ang pelikula sa South Korea kung saan nakilala natin ang sikat na aktor na si Park. Sa paningin ng publiko, parang perfect ang buhay niya. May pera, may kasikatan, at respetado ang kanyang karera. Pero sa likod ng kinang, ramdam na ramdam ang lungkot sa loob niya. Trabaho lang ang umiikot sa buong buhay niya, kaya wala siyang oras para sa sarili, sa relasyon, o sa kahit anong makapagpapaligaya sa kanya. Kasabay nito, ipinakilala rin ang kanyang manager na si Joe. Nakakatuwa dahil dati rin siyang aktor, pero puro maliliit na role lang ang nakuha niya. Dahil walang nangyari sa acting career niya, napilitan siyang tumigil at maging manager ni Park. Isang gabi, sinabi ni Joe kay Park na may gaganaping award ceremony. Pumunta si Park at sa wakas nanalo siya bilang Best Actor, isang napakalaking tagumpay para sa kanya. Makikita sa mukha niya ang tuwa at pride dahil 10 taon siyang nagtiyaga sa maliliit na teatro bago marating ang moment na ito. Pagkatapos ng event, high ang mood ni Park. Dahil sa sobrang saya, nagyaya siya kay Joe na mag-celebrate sila. Sa una, tumatanggi si Joe sa yaya ni Park dahil bagong taon at gusto niyang makasama ang pamilya niya. Pero napapayag din siya nang sabihin ni Park na sandali lang sila. Pumunta sila sa lumang restaurant na lagi nilang puntahan noong araw at nagsimula silang magbalik tanaw. Habang nagkukwentuhan, binalikan nila ang panahon ng auditions. Panahong pareho pa silang nangangarap maging aktor. Lagi si Park ang nakakakuha ng roles habang si Joe ay nauurong. Kaya kalaunan tumigil ito sa pag-arte. Nabanggit pa ni Joe na minsan niyang naisip na sana nagpakasal na lang siya noon sa fiancé niyang si Soo-hyun. Natamaan si Park sa sinabi niya. 10 taon na rin ang lumipas mula nang iniwan niya ang sarili niyang fiancé na si Soo dahil mas pinili niya ang career at pera. Gusto sana ni Soo na mag-slow down sila, mag-travel at magkasama pero pinili ni Park ang ambisyon. Nang maalala niya si Soo, nalaman niyang nasa Korea na pala ito at may sarili ng art gallery. Kita ang pagsisisi sa mukha niya. Iniwan niya ang tunay na pag-ibig kapalit ng kasikatan. Pag-uwi ni Park, sumakay siya ng taxi. Starstruck ang driver at puro papuri sa kanya pero wala siyang gana. Naiisip lang niya si Soo at ang 10 taon na hinabol niya ang fame kapalit ng totoong kaligayahan. Tinanong pa siya ng driver kung may babaguhin ba siya kung mababalik sa nakaraan. Tinawanan lang yun ni Park. Habang tumatagal ang biyahe, napapikit siya at nakatulog. Kinabukasan, nagising siya sa bahay na hindi kanya. Lumabas si Soo at 2 pang batang tumatawag sa kanyang dad. Nasa ibang realidad siya, isang mundong pinakasalan niya si Soo. Akala niya panaginip, pero nang puntahan niya ang dating apartment, iba na ang nakatira at nadala pa siya sa presinto. Wala nang nakakakilala sa sikat na Park Kong. Sa gitna ng gulo, dumating si Soo para palayain siya. Habang pauwi, hindi tumitigil si Park sa pagtatanong kay Soo tungkol sa relasyon nila, litong-lito sa bagong buhay niya. Naiinis si Soo at sinampal siya. Napansin ni Park ang dumaraang taxi at naalala ang kakaibang driver na nakausap niya. Pag-uwi, sinabi ni Soo na siya ang bahala sa mga bata dahil may lakad. Tumanggi si Park at nagmungkahi ng babysitter. Isang saksak sa pride ni Soo dahil hirap silang magbayad ng renta. Naiwan si Park kasama sina Rohi at Roa. Dinala niya ang mga bata sa taxi stand para hanapin ang misteryosong driver, umaasang maibabalik ang dati niyang buhay pero umuwi siyang walang nakuha at napilitang magpalipas ng gabi kasama ang mga anak. Habang nag-uusap, nalaman niyang tingin ng mga bata sa kanya ay maliit na stage actor lamang. Nang makita ang sarili na umaarte sa maliit na role, gumuho ang pride niya. Gusto niyang maibalik ang kasikatan. Isang linggo ang lumipas at hirap siyang mag-adjust. Tumanggap siya ng maliliit na stage roles para may maipakain sa pamilya, ramdam na bumaba ang kalidad ng acting niya. Kahit ganoon, todo suporta sina Soo at ang mga bata. Para sa kanila, hindi mahalaga kung gaano kaliit ang role. Ang mahalaga, ginagawa niya ang makakaya niya at yun ang tumama sa kanya ng malalim. Isang araw, tumawag kay Park ang kaibigang si Lee na kasama rin niya sa maliit na stage play. Maghapon silang naglakad, namimigay ng flyers, umaasang mapuno ang teatro. Sa loob-loob ni Park, wasak siya. Mula sa pagiging top actor, nauwi siya sa pagmamakaawa para lang mapuno ang upuan. Narinig niya ang pinakamalupit na balita. Si Joe, dating manager, ang naging lead star ng malaking blockbuster. Nagkapalit ang kanilang buhay, si Joe ang sikat, si Park ang nasa ibaba. Pagsapit ng bagong taon, pinuntahan ni Park ang opisina ni Joe pero hindi siya pinapasok at tinrato bilang ordinaryong tagahanga kaya pumasok na lang. Doon niya nalaman na nang tumigil siya sa pag-audition para pakasalan si Soo, si Joe ang pumalit sa role na sana para sa kanya. Dito nagsimula ang kasikatan ni Joe. Umalis si Park litong-lito at galit at pumunta sa pinagtatrabahuhan ni Soo. Sa halip na matagumpay na artista, nakita niya si Soo na nagtuturo ng maliit na art classes. Tinanong niya kung nagsisisi ba si Soo sa pagbitaw sa career niya sa Amerika. Sagot ni Soo, hindi lahat tungkol sa pera at kasikatan at tunay pagmamahal. Para kay Soo, ang pinakamahalaga ay ang pagiging buo nilang pamilya. Kinabukasan ginanap ang maliit na stage play ni na Park at Lee. Dumating sina Soo at pati si Joe upang suportahan. Pagkatapos ng show, nagyaya si Joe ng dinner bilang selebrasyon. Halata kay Park na may gusto si Joe kay Lee pero tila wala pang lakas ng loob si Joe para aminin.
Napapansin ni Park ang nagbabagong sarili niya. Sa unang pagkakataon, nag-e-enjoy siya kasama ang pamilya. Hindi na sila estranghero sa buhay niya. Unti-unti niyang natutunan ang saya sa simpleng sandali. Pagkain ng magkakasama at tawa ng mga anak na nagpapawi ng lungkot. Nagising si Park na puno ng determinasyon. Gusto niyang maging mas maayos na provider. Ayaw na niyang mahirapan sina Sue at ang mga bata. Binigyan siya ni Sue ng kaunting pera para ipambili ng regalo sa mga anak. Bago umalis, pinaalalahanan siya ni Sue tungkol sa puntod ng ama niya. Hindi pa niya ito nadalaw simula ng mamatay. Dito lumitaw ang komplikasyon. Lumaki si Park na may sama ng loob dahil laging abala ang ama sa trabaho. Pagkaraan, nagkita uli sina Park at Joe. Na-stress si Joe dahil malapit na ang bayarin sa tuition at kulang ang pera. Nag-alok si Joe na gawin si Park niyang manager upang matulungan sa career. Para kay Park na dati nang sumikat, masakit ang alok, parang insulto. Tinanggihan niya. Kinabukasan, dinala ni Park ang mga bata sa playground. Tinatanong niya si Rohi kung bakit madalas wala si Sue sa bahay. Kinabahan ang bata at umiwas sa sagot. Bago makakuha ng paliwanag, nahulog ang anak niyang lalaki mula sa swing. Dahil sa takot, dinala niya ito agad sa ospital. Dumating si Sue na halos hysterical, suot ang supermarket uniform. Doon naliwanagan si Park. Patago pala si Sue nagtatrabaho sa grocery para masuportahan ang pamilya. Napahiya siya sa sarili. Dahil dito, isinantabi niya ang pride at tinanggap ang alok ni Joe. Simula noon, todo kayod si Park sa pag-aasikaso ng career ni Joe. Nag-organize ng schedule, nagbibigay ng payo at gumagawa ng paraan para lumaki ang kita. Isang araw sa set, umalis ang isang actor at hinanap ng director ang kapalit. Napansin si Park dahil may stage experience, inalok siyang pumalit. Tinanggap niya at nagulat ang lahat sa husay niya. Sinabi ng director na mas natural pa siya kaysa kay Joe. Unti-unti, bumalik ang pagkilala kay Park. Dumami ang humahanga at dumami ang oportunidad. Nakalipat sila sa mas malaking bahay at mas kumikita. Ngunit hindi natuwa si Sue. Namimiss niya ang dati nilang tahanan, ang payak na bahay na puno ng alaala at saya. Sinabi niyang hindi pera ang sukatan ng magandang buhay at nais niyang bumalik sila sa dati. Ngunit hindi nakinig si Park. Makalipas ang ilang buwan, naging magarbo ang pamumuhay ni Park. Dinadala niya ang pamilya sa mamahaling kainan at gumagastos ng walang preno. Naiinis si Sue. Nakikita niya na bumabalik ang dating Park, ang lalaking nabubulag sa pera at nakakalimutan ang tunay na halaga ng pamilya. Kahit na sumisikat na si Park sa bagong drama, patuloy pa rin siyang nagtatrabaho bilang manager ni Joe hanggang dumating ang isa pang bagong taon. Sa pagkakataong ito, si Joe naman ang nanalo ng Best Actor, ang award na minsang hawak ni Park. Nag-celebrate sila tulad ng dati pero kitang-kita sa mukha ni Joe ang kawalan ng saya. Wala siyang fulfillment. Parang butas pa rin ang buhay niya. Sa gitna ng selebrasyon, umamin si Joe, naiinggit siya kay Park, hindi dahil sa career, kundi dahil sa pamilya. Pagod na siya sa habol ng spotlight, ang gusto niya ay buhay na may asawa, anak, at totoong pagmamahal. Sinabi pa niyang titigil na siya sa pag-arte at magtatapat na sa babaeng marami na siyang taon na minamahal, si Lee. Nag-alok pa si Joe ng isang napakabigat na regalo. Gusto niyang ipasa kay Park ang lead role sa isang malaking pelikulang kukunan sa Germany. Pero tumanggi si Park, hindi niya kayang iwan ang pamilya. Iba na ang priorities niya. Nang gabi ring iyon, sumakay si Park ng taxi pa uwi at doon niya nakita ang parehong driver mula noong isang taon. Tahimik nitong sinabi kay Park na, bukas babalik na ang lahat sa dati at mawawala ang mundong kinagisnan niya ngayon. Doon nagpanik si Park. Ayaw na niyang bumalik sa lumang buhay. Mas may halaga sa kanya sina Sue at ang mga bata. Nakiusap siyang huwag siyang ibalik. Doon lumabas ang twist. Ang taxi driver pala ay ang ama niyang matagal nang patay. Humingi ito ng tawa dahil lumaki si Park na walang gabay niya. Ipinaliwanag ng ama na palagi siyang abala noon para ipakitang hindi sapat ang pera at balang araw mauunawaan ni Park na ang tunay na yaman ay pamilya. Umuwi si Park nang manginig sa emosyon at niyakap ang bawat sandali kasama sina Sue at ang mga anak. Hindi siya makatulog. Takot siyang mawala ang pamilyang minahal niya. Kinabukasan, nagising siya sa dati niyang marangyang apartment. Bumalik ang lumang realidad. Naroon si Joe, muli niyang manager. At doon niya naintindihan, maaring panaginip pero higit pa sa panaginip ang itinuro nito. Agad siyang tumakbo sa art gallery ni Sue. Nagulat ito na makita siya. Doon napansin ni Park ang isang painting, ang bahay na tinitirhan nila sa kanyang panaginip, kasama ang kambal. Nilamon siya ng emosyon at inamin niya ang lahat. Sinabi niyang sa loob ng isang taong iyon, siya ang pinakamasayang lalaki dahil kasama niya si Sue at ang mga bata. Sa huli, iba ang pinili ni Park. Pinakasalan niya si Sue sa totoong buhay, inayos ang relasyon nila at natutong pagsabayin ang karera at pamilya. Nagkaroon din sila ng kambal, Rohi at Roa, tulad sa kanyang panaginip. Sa unang pagkakataon, hindi niya hinabol ang spotlight. Nahanap niya ang tunay na kaligayahan, ang buhay pamilya na minsan lang niyang naranasan pero ngayon, tunay na kanya na.